Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sinabi ni anti-poverty czar Larry Gadon na, "Life is hard." Haka-haka lang iyan. Gadon said that those who think life is hard are merely imagining things. Sa totoo lang, iyong mga nagsasabi ng napakahirap ng buhay ay sila lang ang nagsasabi niyan, haka-haka lang nila iyan. To be honest, those who say that life is very difficult are the only ones saying that. It is just in their imagination. Sinabi ni Gadon na ang mga naniniwala na mahirap ang buhay ay kailangan lamang magtungo sa mga mall upang makita kung gaano karami ang binibili ng mga Pilipino. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall punong-puno, ibig sabihin mataas ang purchasing power ng mga tao. Ani Gadon. Binanggit din ni Gadon ang mga prangkisa ng fast food sa mga probinsya bilang patunay na bumubuti ang buhay sa Pilipinas. Lumabas ka ng kalsada at napakaraming mga bagong kotse, napaka-traffic, ano ang ibig sabihin niyan? Marami ang nakakabili ng kotse, marami ang nakakabili ng sasakyan, that means maganda ang ekonomiya, sabi ni Gadon. Sa lahat ng mga sinabi ni Gadon, lahat ay taliwas sa katotohanan. Hindi mo lang kasi nararanasan ang kagutuman, ang hapdi ng sikmura dahil may pera ka. May trabaho ka sa gobyerno. Kaya nasasabi mo na haka-haka lang ang kagutuman. Maraming mga Filipino na mga nagugutom. Isa na kami doon sa mga Filipinong nagugutom. Hindi mo lang naranasan paano ang hapdi ng sikmura dahil mayaman ka. Dapat nasa gobyerno katulungan mo kaming mga mahihirap na nagugutom. Pero anong ginawa mo, hindi mo ginagampanan ang trabahong ipinagkaloob sa iyo ni President Marcos. Ang trabaho mo bilang anti-poverty advisor ay gampanan ng isang mahalagang papel sa pagpapayo sa Pangulo sa mga estratehiya at patakaran na naglalayong labanan ang kahirapan at pagpapabuti ng buhay ng mga pinakamahina na sektor ng lipunan. Inaasahan ka na magpapayo sa Pangulo sa paglaban sa kahirapan at pagpapabuti ng buhay ng mga pinakamahina na sektor ng lipunan. Pero sa actual na yung ginagampanan ay wala ka naman ginagawa sa trabaho mo bilang anti-poverty advisor ng Pangulo. Puro ka dal-dal, wala ka naman na itutulong sa aming mga mahihirap. Diyan nga lang sa may Menjola, sa may gate ng Malacanang, mula sa CEU at San Beda habang naglalakad ka makikita mo ang mga nagkalat na mga pulubi sa kalsada. Hindi mo ba nakikita yan, Mr. Larry Gadon? Bakit hindi mo ikutin pasyalan ng Manila area, particularly sa may Loten at Calao at Pedro Hill, ang daming mga pulubi sa kalsada, mga nagugutom? Mag-ikot-ikot ka sa buong Metro Manila para malaman mo na maraming nagugutom sa bansa. Bukod pa dyan sa mga kanayunan, prebensya ang daming nagugutom na mga kababayan natin. Isa na kami dyan na nagugutom. Madaling magsalita na haka-haka lang at imahinasyon ang kahirapan ng maraming Pilipino. Yung mga nagpupunta sa mga mall ay hindi lahat may pera. Pumupunta mga yan para mag-window shopping, mamasyal. Kaya dyan ka nagkakamali. Matanong nga kita, ano ang naitulong mo sa mga mahihirap katulad namin? Ni piso, ni itlog, ni kamatis ay wala kang naitutulong sa aming mga mahihirap. Sa bunganga sasabihin mo marami kang natulungan. Puro ka dal-dal, puro chat-chat. Huwag kang sinungaling, dahil ni Candy ay wala kang naitutulong sa aming mga mahihirap. Kaming mga walang trabaho, wala kaming makain sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tapos sasabihin mo haka-haka lang ang kahirapan ng maraming Filipino. Wala ka nang naitutulong sa aming mga mahihirap, tapos kung magsalita ka na akala mo totoo ang mga pinagsasabi mo. Inililihis mo ang mga tao sa totoong pangyayari. Sa totoo lang hindi ka bagay sa posisyon mo ngayon. Dahil taliwas ang mga paniniwala mo sa totoong buhay ng mga Filipinong nagugutom.
Hindi ba kinwestiyon ka ng mga sektor ng mga manggagawa at mga grupo ng mga magsasaka? Na hindi ka nararapat na italaga ni President Marcos dahil sinasabi ng mga sektor na matagal nang nakalugmok sa kahirapan, hindi sigado ng taong para sa trabaho. Parehong sinabi ng grupo ng mangingisda na pambansang katawan ng kilusang manggagawa sa Pilipinas at ng grupo ng mga magsasaka na kilusang magsasaka sa Pilipinas na ang pagkakatalaga kay Gadon ay nagpapakita rin ng insinseridad ni Marcos sa pagsugpo sa kahirapan sa pinakamahihirap na sektor ng bansa. Lumilitaw na ang sektor ng mangingisda ang may pinakamataas na antas ng kahirapan sa 30.5%, ayon sa 2021 na datos mula sa Philippine Statistics Authority. Ang mga magsasaka ang pangalawang pinakamahirap na sektor na may 30% poverty rate. Ang mga tulad ni Gadon ay hindi dapat bigyan ng posisyon sa gobyerno, lalo na sa mga krusyal na posisyon na may kaugnayan sa kahirapan. Wala tayong nakikitang ibang dahilan para ibigay kay Gadon ang posisyon kung hindi bilang pampulitikang premyo, pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo said in Filipino. Sa totoo lang wala kang pamamalasakit sa aming mga mahihirap. Kasi hindi ka naman mahirap. Kaya yang mga pananalita mo ay lihis o taliwas sa mga Filipinong nakakaranas ng kagutuman. Dapat sa'yo ay reporter ka sa showbiz hindi sa pagiging anti-poverty advisor. Si Senator Bato de la Rosa binatikos mo na hindi marunong mag-English at managalog. Ang pag-e-English ay hindi yan sukatan kung matalino ba ang isang tao. Maraming magagaling magsalita mag-English, pero kapag pinasulat mo na matatawa ka wrong grammar pa, English barok pa. Kasi ang pagbigkas madadaya mo yan kung maganda ang boses mo. Pero ang pagsusulat ay hindi mo yan madadaya. Mabibisto ka na wala ka palang alam sa rules ng grammar. Bukod dyan kaming mga Bisaya ay hindi naman talaga kami mahusay or fluent sa Tagalog. Yung mga ipinanganak nga sa Manila, mali-mali pa managalog. Kaya don't expect na si Senator Bato de la Rosa ay hindi magaling managalog. Nagtapos ka ng abogasya dapat kumilos ka ng maayos at angkop bilang edukadong tao. Kaya ka na-disbarred ng Korte Suprema dahil sa magaspang mong pag-uugali. Hindi ba pinarusahan ka ng disbarment ng Korte Suprema? Sa actuation mo bilang nagtapos ng abogado at pumasa ng bar exam at naging abogado. Anong sabi sa'yo ng Korte Suprema? Pakinggan mo ito. Natuklasan ng korte ang paksang video clip bilang, hindi may kakailan na nakakahiya na sinisiraan nito ang legal na propesyon. Sa partikular, binanggit ng korte si Gadon para sa paglabag sa Canon 2 on Propriety, ng Code of Professional Responsibility and Accountability, na nagpapataw ng pamantayan ng abogado ay, sa lahat ng oras, kumilos ng may kaangkupan at panatilihin ang hitsura ng pagiging angkop sa personal at propesyonal na pakikitungo, obserbahan ang katapatan, paggalang at kagandahang loob, at itaguyod ang dignidad ng legal na propesyon na naaayon sa pinakamataas na pamantayan ng etikal na pag-uugali. Itinuro ng korte na sa kasamaang palad ay hindi napagtanto ni Gadon na ang mga abogado ay inaasahang iiwasan ang mga iskandaloso na pag-uugali, maging sa kanilang pampubliko o pribadong buhay. Sa mga sinabi ng ating Korte Suprema ay wala sa katangian ng isang abogado ang pag-uugali mo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.